So, kamusta po mga ka-Streetwise? So, ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, ngayon kasi medyo maingay po talaga yung issue ni Kibuloy. So, kahapon po kasi, dahil nga po dun sa binanggit ko nga po na yung pinakadoktrina pala ni Kibuloy kung bakit siya naging appointed son of God is nung nanganganak pala yung nanay ni Kibuloy, merong pumuntang ulap at andun yung Diyos nakaupo at sinabi ng Diyos na yang baby na yan, anak ko yan. And then yung araw naging ay din yung gabi naging araw at habang umiire yung nanay ni Kibuloy is merong agila sa labas. So ayan po yung doktrina po ni Kibuloy. So nabanggit ko na nga po kahapon 'yan. So napaano ko kumbaga nagkaroon na intriga ako paano ba kumukuha si Kibuloy ng pera? So yun, medyo nagtingin-tingin tayo. So ito madali ang research lang naman to. So nakita ko po kasi talaga sa pinaka number 1 talagang doktrina talaga ni Kibuloy kung paano siya nakakakuha at nakakapang-uto ng mga members is yung meron siyang tinatawag na genuine repentance. Okay. Kasi ang alam ko yung repentance pagsisisi yan eh. 'Di ba? Yung parang nagre-repent ka. Pero iba yung style nga po ni Kibuloy. Yung style nga po ni Kibuloy sa kanyang general yung genuine repentance na yan. Ang sabi niya dito, okay. Absolute and genuine repentance requires a surrender of the old Holy Spirit kasi nga kumbaga lumipat ka ng religion eh. So from old spirit, from old spirit of rebellion and disobedience. The serpent seed of Satan. 'Yon. So ang paniniwala pala ni Kibuloy, ang bawat tao po na hindi miyembro ng kanyang simbahan ay meron pong seed. Kumbaga buto. 'Di ba? Buto ni Satanas. Sabi dito that was implanted in the heart of mankind when Adam and Eve disobeyed God in the Garden of Eden. It entails a dethroning of that old disobedient spirit and a throning of the new one, the spirit obedience to the Father's will. So ngayon, ang pinaka-doktrina talaga ni Kibuloy, so kapag kayo po, kunwari, religion nyo is Katoliko, lilipat kayo sa kanya, so kailangan yung sumunod. Hindi lang basta-basta mag-repent. Sumunod. Sumunod sa mga sasabihin ni Kibuloy. Pero mga kababayan, ang isa po sa mga inuutos ni Kibuloy is yung tithing. Tithings and offering. Ito, napanood ko itong video na ito noong 2021. Medyo malit nga lang, 800 views, no? So, dito sa video na to sinabi ni Kibuloy na kapag ang mga miyembro niya nga daw po ay hindi po honest sa ikapo, kasi yung ikapo yan eh, yung tithing 10% po yan ng sweldo po ninyo. For example, si Kuya Inaro sumusweldo ng 200,000, so 20,000 po mapupunta kay Kibuloy. So ganun po yung tithing. So tithing tsaka offering, so ang sabi ni Kibuloy, kapag kayo ay dishonest diyan sa offering tsaka sa tithing, is parang meron tong hadlang papuntang langit at ninanakawan po ninyo ang Diyos. O syempre, di ba, nakita nyo yung pattern. Kailangan mong sumunod. So kasama dun sa pattern niya, pag kailangan mong sumunod, kailangan mo magbigay ng ikapo. Di ba? Kailangan mong magbigay ng ikapo. So kapag hindi ka nagbigay ng ikapo, ninanakawan mo yung Diyos. Ayan ang paniniwala na tinuro ni Kibuloy sa mga members niya. So ito medyo interesting kasi yung Malakay 3:10 na yan eh. Kasi ang alam ko talaga sa Malakay, ito lang maano tayo hindi, ayoko na pag-usapan yung religion kasi debatable yan. Pero syempre meron ako sariling interpretasyon sa Malakay 3:10 na yan eh. Yon. Ang alam ko kasi binago na ni Jesus Christ yan, yung tithings na yan. Kung baga meron tithings dati, pero nung panahon nga po ni Jesus Christ, base sa Bible, ibigay nyo na lang kung ano yung gusto ninyo, na tao sa puso ninyo. Yan. So umamin si Kuya Inaro na ang sweldo niya talaga 200,000. Di ba? On the record. So bukod nga po diyan sa tithings at bukod nga po diyan sa repentance, yung isa sa pinaka-controversial dito is itong spiritual worker. So itong spiritual worker naman mga kababayan, ito yung sinasabi nila
na yung mga estudyante na nagpapanggap na estudyante ay manlilimos, magbebenta ng OTAP, magbebenta ng ano ba ng kakanin. So yung kita nun is napupunta kay Kibuloy. Yan. So mga kababayan kasi, meron ako nakitang video dito na gusto kong i-share sa inyo. Ewan ko lang kung napanood nyo na to. So ito po kasing video po na to, na isang miyembro ni Kibuloy na spiritual worker nagbenta sa isang fast food. Nagbenta sa isang fast food ng OTAP ng mga kakanin. Ang problema dito mga kababayan, yung binentahan nung lalaki na nagpanggap na estudyante na miyembro ni Kibuloy, dati din palang miyembro ni Kibuloy. Na kung ano yung ginagawa ng lalaki na yan ngayon, ayun din yung ginagawa ng babae na binentahan niya dati. So yan. So ngayon panoorin ngayon natin to yung conversation nila kasi napaka-interesting nito. Okay, sige panoorin natin to. So ganito po talaga mag-brainwash si Kibuloy. Sige panoorin natin to ha. Yung lalaki niyan, nagtitinda. Binigyan kami ng... Yan po ang dala nilang letter. Yan. Si assistant din naman. Ako hindi ako pwede niyan, ano, kakadiabetic na kami kakabili ng pastillas eh. Kanina may nagbenta dito eh. Araw-araw kami kumakain, araw-araw din merong ganyan. Bakit puro lahat estudyante kayo? Iisang eskwelahan kayo? Ako kasi Caloocan na Patingin ang ID mo? Ryan, dinala. Eh, hindi naman to school ID. Hindi ko pa dinala. Eh, dapat dalhin mo. Ito po, vaccine ka. Ay, hindi vaccine ang kailangan ko. School ID. Hindi ko dinala, ma'am. O, paano mo papatunayan? Estudyante ka, paano kami maniniwala? Alam mo. Eh, oo. Ano yan? Vaccine card po. Alam mo, kilala ko yun. Para kay Pastor Kibuloy yun. Hindi. Sa akin, kasi Dati ako ganyan. Dati trabaho ko yan. Dati ako kay Kibuloy. Itong trabaho ko, namimigay ng letter sa mga customer sa fast food. Nagtitinda ng kakanin, pastillas. Ganun din ang trabaho ko. Sana, mag-isip ka kung anong pinasukan mo. Lumabas ka kung may panahon pa na hindi pa huli ang lahat. Iligtas mo sarili mo dyan. Sindikato yung Kibuloy. Iligtas mo sarili mo kasi alam mo, yung mga pastoral care niya, ang hirap lumabas dyan. Talagang threatened na ang buhay nila. Kayong mga nagtitinda, ako nagtitinda dati, tumakas lang ako. I tell you, galing ako dyan, kay Kibuloy ako galing. Trabaho ko yan dati. Nanliit ako sa sarili ko sa araw-araw kung ginagawang ganyan. sa akin lang. Ha? Sa akin lang. Eh, dito, nakatira man lang ako sa tita. Alam mo, dati ganyan din ako. Lahat ng mga pagsisinungaling ginagawa ko. Sinaping pa nga ako dati ng customer ko, naawa sa akin. Kasi ang sabi ko, orphanage ako, galing ako ng self-supporting ito. Sana matauhan ka din. Nakabili na kami kanina ng 3 for 100 na pastillas. Sa akin, Mauubos na kasi yung pera namin. wala pang ano yun. Sa akin. Wala pang budget. Mura naman lang ito. Tapos po 1 year po, bago mais. Saka gusto ko kasi biskotso. Sarap ng biskotso nyo, galing ang plan. Yung binilan niya ng biscuit sa sinermonan niya, pero binilan din niya. Kasi paborito niya. Hindi sa totoo lang, naawa talaga ako sa mga full-time workers ng kagaya nyo kasi yan ang trabaho ko dati. Dati ako kay Kibuloy, nagtitinda ako. Logistic ako dati. Logistic ako, musician pa ako.
Tumakas ako dyan kasi nakasaksi ako pag wala kang remittance. Pag wala kaming remittance noon, alam mo ang ginagawa sa amin? Pinapasquat, pinapalo ng logbook. Yung lalaki namin kasama, wala talagang remittance, binugbog, sarado ni Dandy Cabahog. Na si Marlon Rosete yung niya, coordinator dati. Alam ko kayo sa SMN9 siya eh. Baka hindi pa niya na-experience. Hindi ko pa na-experience. Pag wala kang remittance dyan, ito torture ka. Meron ako ditong ballpen na. Mula lang. Anong ballpen? Shifter? Bakit? Yung, alam mo, sa office namin, isang box supply sa amin. Ano na naman yan? Kasi na. Sa church din namin, maraming ballpen, pero pinamimigay lang po yan. Oo, sa office namin, supply kami ng ballpen. Nakabili na kasi ako sa nyo, tapos mag-isip ka sa pinasukan mo. Pag may biskotso ka, bentahan mo kami. Bilihan kita pag may biskotso. Lagi kami dito. PFC. Pag ganitong oras. Ganitong oras. O, biskotso. Yan, kahit sa piso. Pero masasabi ko sa'yo, mag-isip ka. Hindi totoo. Yung ballpen pala, kay Kibuloy pala yun. Oo. Yung ballpen pala, no? Kasi ako, nabentan din ako ng ballpen dati. Oo, nga pala, oo. Sa kanya pala yung ballpen. Pati, nakita ko yung mga comment niyo, pati rin pala sa bus. Pati sa bus din pala, yung nagbebenta rin pala ng biskotso na para sa mga estudyante, kay Kibuloy din pala yun. Pati yung mga nagpapanggap na pipe, kay Kibuloy din pala yun. Okay. So, ito yung mga kababayan kasi, ang maganda kasi sa ginawa nga po ni Rizon Teveros dito, ako naniniwala akong biktima tong mga to eh. Naniniwala ako dun eh. Kasi tulad nga ng sinabi ko nga po kanina, yung asset po ni Kibuloy, 8 billion pesos. Allegedly 8 billion pesos. Yung ballpen, di ba? Yung ballpen sa kanya pala yun, no. 8 billion pesos. Tapos nakikita mo yung mga bata na to na dapat nag-aaral, nagbebenta niya ng kung ano-ano. Tapos meron pang binubugbog. Kawawa naman, di ba? So, ang medyo nakakapagtampo lang po kasi talaga dito mga kababayan sa nangyayari pong hearing dyan sa Senate, nag-iisa lang po kasi si Rizon Teveros doon. Actually, ilan yung senador doon na pinakita ko kahapon? Mga 10. Di ba? 10 sila, di ba? 10 sila na sa committee, mahigit kumulang 10. Pero yung nakita lang po natin na maligalig dyan po sa issue ni Kibuloy, si Rizon Teveros lang. Well, si Rizon Teveros, no, meron ako mga ginagawa na ayaw niya, especially ngayon, na kinukundina niya yung pag-amenda sa Constitution. Amendments lang naman eh. Hindi naman papalitan eh. Pero dito po sa regarding po dito sa pinanood natin kanina, alarming po kasi talaga to. So bukod po nga po kasi dyan po sa pwede natin sabihin na human trafficking ni Kibuloy, meron pa siyang issue sa mga baril. So syempre kahit papaano, kahit na binoto ko si Rizon Teveros, kahit medyo ayoko sa kanya, kaya ko lang naman siya binoto noon kasi dati kasi naniniwala ako na kailangan po ng oposisyon sa gobyerno, especially po sa Senado. So siya yung napili ko. Yun. So good job pa rin kay Rizon Teveros. Yan. So kayo mga kababayan, no, dyan po sa Team Replace po, ano masabi nyo nga po dito sa ginagawa pong scheme ni Kibuloy para makakuha po ng pera ang kanyang Kingdom of Jesus Christ na umaabot na nga po ngayon yung asset niya sa 8 billion pesos. So, kayo ba, naniniwala ba kayo na may pupuntahan itong Senate hearing ni Rizon Teveros kahit na nag-iisa lang siya? O sana may mapuntahan? Yun, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. No? So thank you po mga kababayan, especially po dyan po sa Team Replace. At dyan po sa 594 po nanonood, palike na lang po ng video para po makatulong din po sa content po na to.